Our speaker for tonight is the External Vice President for the Kidney Transplants Association of the Philippines. Siya actually pinadala ni Mrs. Prima to be with us tonight to give a short message for our reunion. Let's give a round of applause for our speaker, Mr. Emmanuel C. De La Cruz. Pero he was our Vice President sa Kidney Transplant Association of the Philippines. May pinagbilid daw sa akin, sabi niya, tandaan ko lang daw yung pangalan, ang hindi ko makikinig sa gabi ito, ibabagsak daw niya. So sabi si Mr. Jeffrey sa akin, talagang noted daw po si Ma'am Tess pagdating po sa math. Magiging yung mga binagsak daw niya, makinig daw sa gabi ito. Actually, just a very short message this night. Recently, nagkaroon din po kami ng reunion doon po sa high school batch namin. For your information, si General Oban, siya ho yung Chief of Staff ngayon. Kasama ko siya. He was our valedictorian during our high school days. Doon po sa National Teachers College. Kaya ang hirap po namin talagang ma-settle ang pag-uusap namin. Halos hindi kami kumakain at halos ayaw mo namin mag-iwahiwalay. Kaya naiintindihan ko kayo sa sitwasyon ngayong gabi. Talagang na-miss ko ang bawat isa. With this, at present, ako ay isang transplant, 9 years, more than 9 years daw ng transplant. At yung batch 94 really inspire us. Talagang at age 20, handsome pa po kayo. At age 30, you should be strong. And at age 40, you should already be wise. And by the age of 50, you should be rich. And at age 60, siguro si Tess po yun, you must be a man or a woman of wisdom. Kaya ito ang dapat nating maintindihan. And this night, mahirap po talaga makakalimutan. Those high school days, yun lahat, the very first, dahil po nangyari. Naintindihan ko yun. Lahat po ng first in our life, nangyari yun sa high school. At sa paligid po ng mga bilyaran sa lugar po ng lugar na ito. So with that, nakakatuwa po ang program, nabasa ko po kanina, may mga book donation po kayong ginagawa, may mga in-service seminar, at you'll be having your election, I think, this night, kung tama po ako. And with that, just very shortly at present, we're around 25th year sa Kidney Transplant Association of the Philippines. Nakakatuwa po kayo, ang sisigla nyo, ang lalakas nyo, but there are teachers, Miss Agnes, one of them, ngayon po yung dialysis. Kaya lang partly, siyempre, parang tatay na rin nyo ako, siyempre kung batch 94 kayo, imagine 38 na ako ngayon. Protesta na naman kayo. Nangahiran sa inyo. Magagalitin kayo no? So, yun lamang po at konti ingat, yun ang nangyari sa amin ni Ma'am Tess. Lakas-lakas ho namin, sigla-sigla ho namin. Maganda ang hanap buhay ko sa General Electric. I was a quality control man sa isang multinational company. Lalabas sa akin, parang isang pitra po. Naglalakad ako, okay yung wife ko, okay yung mga anak ko, wala pa sa akin para akong nasa ilalim ng lupa, and that was the sickness that I had. Nag-fail ko yung dalawang kidney ko. Ito isang maliit na reminder lang. Siyempre, mahirap din yung let's just drink, die, and dance for tomorrow we die again. Dapat yung kalusugan, kung nandito lang mo si Ma'am Tess, malusog pa rin naman mo siya. Nung tinimbang mo namin si Ma'am Tess, nakatatlong ikot po yung timbangan, hindi na ho namin nilista. Kaya, yun lang siguro, this night, ang isang reminder din, may puso ho kayo for the Kidney Transplant Association of the Philippines. Para yung isang sa vision namin is for us to have a home for a quality life among kidney transplant. Napakahirap po talaga ng sitwasyon. Kaya lang, just like the advocacy of batch 94, dami ho namin tinutulungan sa ospital. There were people who were undergoing dialysis right now. And most of us, karamihan ho sa amin, not most of us, para kami mga sundalo, bumabagsak na lang, namamatay. Totoo po yun. Just recently, the best friend of Ma'am Tess Prima died. Kausap po namin ng gabi, nag-meeting ako, pero following day, ito ang problema. What I was telling you this night is, hindi naman para palungkutin o guluhin. Binasa ko lang yung sulat ni Ma'am Tess sa atin na sabi niya, with this, siguro yung detail, kay Sir President po natin ibibigay ni Ma'am Tess, just reminding us or introducing to you the Kidney Transplant Association of the Philippines. Now, I think that is already number 8 or number 9 among the sickness in the Philippines
na mabigato ang pagtrato at pagkuha sa buhay ng mga Pilipino. And with that, may mga tinutulungan ho kami to go on transplant medication ang bawat isa. Ang medication po ng isang transplant is still lifetime po talaga. Kung hindi ho iinom ng gamot, mamamatay ho na talaga. Yung kidney ho na nasa amin, ito ho ay isang transplanted kidney na hindi ho sa amin. Kapag ito ho ay biglang nagloko, kumbaga sa karburador ng sasakyan, ay biglang pumalya, yun ho mangyayari po sa amin ni Ma'am Tess. Pero nakakatuwa po, si Ma'am Tess is part nung aming advocacy dun sa living related donors. Yun yung advocacy namin na marami yung lugar sa Pilipinas na nagpupunta ho kami ni Tess teaching people, student, how to take good care of their kidney at yung kanila pong pamumuhay. And at present, hindi lang mo yung family support ang tinatouch namin ni Ma'am Tess dito. Even kayo po and some other groups that we have, if you could share with us, not necessarily on material thing or anything else, ang importante ho rin yung advocacy at maintindihan natin na recently itong problema nito hindi lang basta o biro-biro. So with that, hindi ko masyadong pakakahabaan kasi yung detalye ho nito, si Ma'am Tess, together with your officer siguro kung mag-discuss. Magkakaroon siya ng follow-up letter and message po sa atin sa bawat isa. And siguro, this night, magpapasalamat dalawa ko in behalf of Ma'am Tess Prima. At wag mo kayong mag-alala, wala naman ako susumbong sa kanya kung sino ang ibabagsak dyan this night. Siguradong papasaw kayo. Alam ko si Ma'am Tess ang pinaka-terror dito nung high school pa kayo. But she's now appealing to the group at napakabuti po niya. She's on our second term as president ng Kidney Transplant Association.